May mga comment na naman tayong sasagutin at ito yung uunahin ko kasi medyo na-challenge ako dito sa tanong na ito or sa comment na ito galing kay Triple M Tagikana. Ayan no, at ito yung comment niya, yan. So medyo na-challenge ako dito sa sinabi niya kasi hindi ko alam kung talagang SG siya. Sabi niya, kahit anong gawin mo, security ka lang din. Ano ba diferensya ng sahod mo sa sahod ng hindi naka-assign sa bangko? Ang logo mo sa kanang balikat katulad lang din ng logo ng SG na naka-assign sa bangko. Ang pagkakaiba lang ay yung kategory mo na nakalagay sa lisensya. Okay, sasagutin natin yan. Pero siyempre, paki-support po, paki-subscribe, paki-like, and share ng ating mga video upload. Siyempre, mas maganda paki-pindot nyo yung bell all para po ma-update kayo sa mga susunod nating video upload. Paki-subscribe muna, Kuya Isko Official. At yung ating isang channel, Gwapong Bihero TV. At siyempre itong ating Facebook na 19,000 subscriber na. Kaya maraming salamat sa mga nag-subscribe. At siyempre sa mga nag-share ng ating mga video at nag-follow sa ating Facebook account. Siyempre sa ating YouTube channel din. Maraming salamat sa inyo. At siyempre, pag-suportahan din natin si Angelic Magsino na kung saan yan yung mga nagpapanood sa ating mga video upload. Shoutout po sa inyong mga viewers dyan sa kay Angelic Magsino. Sinsya na kayo di ako nakakababad dyan dahil nga nasa biyahe ako tuwing oras na yan na nagpe-play tayo ng premiere. Kaya shoutout sa inyo lahat at maraming salamat po. Tuloy na natin yung sagot dito sa katanungan or sa comment ni Triple M Tagikana. Ang sabi niya, kahit anong gawin mo nga daw ay lisensya ay pare-pareho lang ng kumbaga kahit anong lisensya is pare-pareho lang security guard. Yan ka nagkamali kapatid kasi mali yun. Tamang pare-pareho lang katulad nga ng nabanggit ko nung nakaraang video ko na nasundan nito ay ang alam ng iba ay isa lang ang sinasabing security guard pero magkakaiba po yan ng kategory. At sweldo, hindi po yan pare-pareho. Ikaw baka 5 kung tatanungin kita, Triple M Tagikana, sumweldo ka na ba ng 16,000 ng isang kinsinas? So, yan ang sinasabi natin. So, hindi lahat pare-pareho. Kasi nga, kumbaga, iba-iba ang sweldo ng security guard. So, security guard lahat nga ang sinasabi dyan. Pero iba-iba din ang kategory. So, kahit sabihin natin na iisa ang pangalan yan, pero iba-iba ang sweldo. Iba ang sweldo ng mall, iba ang sweldo ng bangko, at iba yung mga sweldo ng mga nasa property na yan. Magkakaiba yan kasi nga may mga tinawag na allowance o kaya sa oras doon nagkakaiba. Mayroong 8 hours at mayroong overtime at mayroong 12 hours at mayroong overtime. So ganun siya, nagkakaiba-iba ng sweldo yan. Hindi yan pare-pareho. Ngayon kung hindi ka tunay na SG, hindi mo alam yan. So yan mga kapatid, no? At iba-iba ang trabaho ng ating mga ka-59. Iba ang trabaho ng mall, iba ang trabaho ng bangko, iba ang trabaho ng nasa property, iba ang trabaho ng nasa opisina. So depende sa situation yan. So ngayon, halimbawa, bibigyan kita ng sample kunyari, no? Triple M Tagikana. Kung talagang ikaw ay SG, kanya nga lang, kung hindi ka nga nakaranas, hindi mo talaga alam yon. Pero yun nga, pinapaliwanag natin dito para alam ninyo, alam natin mga ka-59 kung ano bang mayroon sa security at may angat natin yung antas ng security. Diba? Hindi yung parang mamaliitin mo yung sarili mo or mamaliitin natin yung security. Hindi, kasi malalaki ang sweldo ng security kung alam nyo lang. Kaya nga lang, mayroon nga tayong mga ka-59 na naka-assign sa mga bakating luti or malilit ang sweldo, na punta sa malilit na agency din, na malilit din ang sweldo, wala pang benepisyo. Pero normal kasi nangyayari talaga dito sa ating bayan yan. Or kahit sa ibang department or kahit ibang company, kahit nga sa mga government, mayroong malaki, mayroong maliit ang sahod eh. So iba-iba, hindi siya pare-pareho. So ganun pa man, ito, ang sinasabi ko dito ay kumbaga kapaliwanagan lang ito, ipinapaliwanag lang natin sa ating mga kababayan, sa ating mga ka-59 na ito ang security. So ano ba ang security? So yun yung pinapaliwanag natin dito. Kaya doon sa mga nakakaintindi, maraming salamat sa inyo. Pero dito kasi sa comment na ito ay na-challenge lang ako kasi nga iisa lang daw. Okay, sige, sabihin na natin na iisa ang tawag nga security. Pero yun na nga, iba-iba ang trabaho niyan. Hindi pare-pareho. Hindi katulad ng pulisya na pag sinabing criminology ka, iisa ang iyong natutunan kasi nag-aral ka ng criminology. So ganun yun, pero hindi mo pa rin masabi na pare-pareho dahil kung ang pulis nga, ang pulis na yan pero mayroong nurse na pulis, di ba? Mayroong doktor na pulis. Hindi yun pulis na nagpupunta sa gera, kundi sila yung nagagamot. Iba ang trabaho nun. Same sa security. So marami. Kunyari,
Hindi pwedeng ang alam ng mga nasa mall ay alam mo ka-5-9 kung saan ka naka-duty. Halimbawa, kung nagtagal ka lang dyan naka-duty sa isang pwesto na kunyari bakanting lote or ano pa man yung pwesto or opisina, maaaring hindi mo alam na trabaho na nasa bangko. Or kung nagtagal ka sa bangko, hindi ka naka-duty ng mall, maaaring hindi mo alam ang trabaho sa mall, di ba? So ganun lang yung kasimple. So, sa security kasi is maraming mga schooling, maraming mga tinuturo dyan, maraming mga kaalaman na napupulot, lahat nandyan. Kumbaga, nandyan yung mga basic na mga, lalo sa mga first aid, nandyan yung mga basic. Pero kung nasa isang pwesto ka na walang turo na ganun, hindi mo talaga malalaman. So ngayon, ano nga ba nagkakaroon ng diferensya? Yung sweldo ng isang security. Alam niyo kung bakit? Kasi nga mayroong 12 oras, mayroong 8 oras, no? At siyempre, mayroong mga allowance yung iba dyan. Yan. So yun yung pagkakaiba dyan. Hindi mo masabing pare-pareho kasi kaya nga may SIC, kaya nga may OIC, kaya mga detachment commander, kaya nga may inspector, kasi iba-iba ng kategoryan, iba-iba ng trabaho yan, at iba-iba ang sweldo niyan, hindi pare-pareho. Ngayon ka-5-9, kung hanggang dito nga lang yung isipan, hindi malawak, ang alam mo lang is mag-duty, talagang wala kang alam. So ngayon, alam mo na kung saan ang security ay hindi pare-pareho ng trabaho, magkaiba. Under lang ng security, pero magkakaiba po ng trabaho yan. Iba yung trabaho na nasa mall, iba yung trabaho na nasa bangko, iba trabaho na nasa bakanting lote, iba trabaho yung nasa condominium, iba trabaho nung nasa opisina, magkakaiba po yan. Iba ang trabaho nung nasa parking, iba ang trabaho yung nakikita natin ng mga nagtatraffic, magkakaiba po yan. May mga sarili-sariling training po yan, may mga sarili-sariling schooling po yan na tinuturo. Saan ka nakapwisto, yun yung magiging eksperto mo. Kaya nga, halimbawa kung naka-duty ka na ng kumbaga traffic, naka-duty ka na ng condominium, naka-duty ka na ng mall, naka-duty ka na ng bangko, ibig sabihin marami ka nang alam pagka ganun. Kasi nga, ibig sabihin nadaanan mo na yung mga schooling doon or ng mga tinuturo doon. Kasi hindi naman yan porket nilagay lang dyan ang security is yun na, hindi po. May mga schooling po yan, may mga training po yan na tinuturo. Kasi halimbawa sa traffic enforcer, kunyari, may nakikita natin yan sa Ayala, sa Makati, sa BGC, di ba? Mga security ang nakikita nyo. O sa palagay nyo ba, pagkatapos ng training ng PLTC, nilagay lang yan dyan? Hindi po. Mayroon pong sariling schooling yan. Mayroong sariling training po yan na tinuturo tungkol sa traffic rules naman. So hindi po yan basta-basta na lang nilalagay. Kaya kung doon sa ating mga ka-5 na naakala nila pare-pareho lang, magkaiba po yan. Malaki po ang pinagkaiba dyan. Dahil hindi po lahat na kung saan yung alam mo is alam niya. Hindi po lahat yun ganun. So ganun yun kapatid. So ayan, nasagot ko yung comment mo. Sana naunawaan mo yung comment natin. Pero ganun pa man, sinagot ko na nga siya. Pasensya ka na sa sagot ko. Kasi ang sagot ko doon sa comment mo is gwardiya ka ba? Kasi kung gwardiya ka, hindi ganyan ang sagot ng isang tunay na gwardiya. So kasi nga kung tunay ka na gwardiya, alam mo na ang trabaho ng lahat ng security is hindi pare-pareho. Magkaiba po yan. So iba yung nasa armored, iba yung nasa bangko, iba. Lahat kasi hindi naman pare-pareho ng trabaho yan. Lahat yan magkaiba kapatid. Triple aim, tagikana. Yan. So yan. At shout out sa iyo. Maraming salamat pa rin sa iyo dahil nag-comment ka. Pero gusto ko lang i-correct na kumbaga dapat baguhin mo yung mindset mo na pare-pareho lang ang mga security, pare-pareho lang ang sweldo, pare-pareho lang ang patches. Hindi po, mali ka doon. Dahil magkakaiba po yan. Same security ang tawag. Kaya nga iba-iba rin ang agency. Kasi depende sa agency mo. Ngayon, kung nandiyan ka sa agency kolorom or maliit, talagang wala kang mapapala, wala kang alam dyan. Kasi walang ituturo sa'yo na maganda rin yan. Punta ka sa malalaking agency, baka hindi mo kayanin yung mga schooling at turo nila. Kasi puro training yan, puro training, puro kaalaman ang matututunan mo. Bago ka isabak, training ka muna. Ganun yan. So yung tulad ng mga gwardiya ng SM, mga security ng SM, kung alam nyo ba pagkatapos ng training, yun na, duty na, may mga schooling pa rin, tinuturo pa rin sa kanila. Lahat, maraming tinuturo yan. Customer service, legal aspect, lahat yan itinuturo. Kaya nga, alam nila kung paano na ngayon i-execute pag nandoon na sila sa duty. So ganun kapatid, sana meron tayong natutunan, hindi yung magko-comment tayo ng parang negatibo, lalo kung security guard tayo. Makikita na talagang hindi tayo dumaan ng magandang turo, di ba? So kailangan itaas natin ang antas bilang isang security, palakasin natin bilang isang security. Hindi yung parang ikaw mismo security, kung security ka man, ida-down mo yung sarili mo. Mali yun. Kaya nga tayo tuloy minamaliit ng mga tao or mga kababayan natin kasi tayo mismo minamaliit yung sarili natin.
Iangat natin yung sarili natin, iangat ninyo ang pangalan ng security, sigurado irerespeto ko ng tao. Pero syempre, ang respeto kasi makukuha din yan sa attitude mo. Hindi yung basta ka na lang irespeto dahil security, hindi. Kailangan maganda yung attitude mo na pinapakita sa kapwa mo. So ganun lang simple. So yan po, Boyesco Official po at Gwapong Biyahero TV at syempre yung ating Facebook account nga, Charles Francisco. Muli ako nagpapasalamat sa ating mga viewers kasi nga tayo ay 19,000 followers na at syempre sana tuloy-tuloy nyo suportahan ang ating mga upload video at abangan. Meron pa tayong mga sasagutin. Ito nakapila dito sa akin. Kaya abangan ninyo yung inyong mga comment at abangan ninyo ang mga sagot ko. Dahil baka yung comment muna ang sasagutin ko. At malaman natin at syempre ma-share natin sa ating mga ka-59 na mga tagapanood dito sa ating channel nito. So yan po, maraming salamat muli sa inyo at mabuhay po ang lahat. Mabuhay po ang Pilipinas. Samahan na natin si Gwapong Biyahero, Kuya Isko, Charles Francisco.